Hey yo, what's up guys? Unboxing review tayo ngayon ng eSun eBox Lite Filament Dryer. Let's go! Napansin nyo ba na kahit tama ang setting ng 3D printer nyo, hindi pa rin maganda ang lumalabas na print? Minsan may mga buhok o stringing, may maliit na bula sa surface, kagaya ng ito. Makikita nyo yung extruded na filament ay parang nagpuputol-putol, may bula siya. Na minsan din ay parang may pumuputok-putok na pag nag-extrude na siya at habang nagpiprint. Ang isa to, kung naranasan nyo yan, malaking posibilidad na basa o wet ang filament. Natural lang naman na sumisipsip ng moisture ang karamihan sa mga filament tulad ng PLA, PETG, TPU, lalo na yung nylon. Pero sa videong to ay PETG itong pinapakita kong filament. Tapos kapag nangyari na wet na ang filament, hindi lang print quality ang maapektuhan nito. Maaari ring bumaba ang air adhesion, humina yung strength ng print at mas dumami ang print na failed. So sayang yung oras sa pagpiprint. Kaya isa sa pinaka-recommended na solution ng maraming 3D printing enthusiast ay ang paggamit ng filament dryer. At sa video ito, ipapakita ko ang pag-unbox at simulan na natin sa kanyang box. Ito yung instruction. Gaya ng pinapakita dito, napakadali lang gamitin. At baka ito na yung budget-friendly na sulit para sa inyo. Ito ay nagamit ko na before at para i-testing, pero pag na-open nyo, ito lang yung kanyang laman. Meron siyang protective na parang egg tray, yan. Karton. Tapos, yung kanyang tube para sa filament and charger. At yung pinaka-tip pag isinara yung cover. Ayun lang. At isang manual. Sa manual naman, ganun din. Yun lang ulit yung instruction. Halos plug and play lang siya. Dalawa lang yung setting na titingnan mo. Mode, temperature at time. Yan, pwede kang maglagay ng desiccant doon sa area na yun. Doon naman nilalagay ang spool. Ayun. Lagyan ng desiccant. Iwasan yung idikit yung desiccant sa metal na tube dun sa loob. Yan yung kanyang connection. At ito naman yung manual. Nakalagay dito sa kanyang papel, PVA, PLA, TPU, ABS. Yung level at temperature, ayan. So, para sa PETG, lagay na natin siya sa level 3 kasi 75 degrees siya. Ang PETG naman ay matutunaw sa 210 degrees above. So, ayun lang, charger, yung kanyang connector. Ito ay connect mo lang dyan at naputol ko na rin siya para sa setup ng aking Bambulag A1. A1 mini. Ayan, desiccant. Yung nandyan. Loob. Ayan, parang ganyan lang. And then, yung ating PETG. Ito ay na-raise spool ko na. Bumili lang din ng Creality spool. And then, pag ilalagay nyo lang, ayan, meron na siyang roller. At napaka-smooth ng kanyang pag-ilaw. Alisin natin yung lock. Then, isa sa mga sign, pag-check ng wet filament ay bend test. Kapag brittle ng filament, ibig sabihin ay basa na yun, moist, masyado ng wet yun. Kapag nabibend nyo at medyo nag-sharp edge corners, may ilang percent na wet na din yun. Mas maganda ay i-dry natin kada gagamitin natin. Before gamitin, mas maigi na nadadry ang filament. Kahit lalo na pag hindi ayos yung taguan nyo ng filament. Kaya maganda talaga merong enclosure. Kapag naman meron na kayong marami, o kaya kung bibili ka ng
ng dryer na maramihan, di ayos din nyo na kailangan alisin yung filament sa loob. So ngayon, ito muna gagamitin natin, single filament. Napakaliit, hindi naman, tamang-tama lang yung size niya at magaan din siya. So, kagaya ng instruction, plug sa likod, and then ito na, buhayin na natin. Ito yung kanyang power. Kita nyo yung temp. Pinulit nyo yung MI oras. Ito ay 24 hours. Pwede nyo i-adjust or kung anong oras yung kailangan nyo lang, kung iiwanan nyo. 1, 2, at 3. 2 ang gagamitin kapag PLA. So, pwede rin, depende sa moisture level ng filament kung sobrang wet na. Then, para sa PETG, gamitin natin siya ng level 3. So, mga around 75 degrees Celsius. Para sa setup, makikita nyo ang aking Bambolab A1 Mini. Dahil extend lang natin yung ating filament palabas ng nozzle, ang kanyang tube. Yan, i-close na natin. Lagyan natin ng desiccant sa gitna na lang. Sige, mag-add pa ng marami. And since makikita nyo yung setup natin ni alangan kasi nasa medyo mas mababa yung angle, mas mababa yung pwesto ng ating A1. So, normally, inaalis ko siya tapos kinukunik ko dito. Dahil matigas yung tube, para malas yung stress sa filament ay tinutukudin ko lang siya ng pag ganito. So, ay ginagamit ko lang naman kapag PETG para hindi mag-absorb ng moisture. Lalo na kung humid yung lugar. Ayan. Ano lang. Tapos, kapag nag-load na kayo, normally sa A1 is, mag-request siya na i-push yung filament, edi madali lang. At yun. Dito kapag nag-alarm na yung 3D printer, na i-push na yung filament, ganito lang kadali siya. Makikita nyo, smooth naman gumalaw yung rollers. Very compact ng design, pwede patong stable. Ang problema nga lang is kapag mababa yung 3D printer, ay medyo kailangan yung i-adjust talaga. Pero kung gagawa nyo ng stand yung printer at i-elevate nyo ng konti, yun, magsasakto na yun. Ito yung sample. Kapag wet yung filament, makikita nyo, hindi maganda yung kanyang extruded na part. Parang putol-putol. Kapag magdadry ka ng filament, i-on nyo lang yung machine ng 6 to 8 hours. And then, i-test nyo na yung quality. For sure, mas maganda na yung quality nun kaysa sa itsura ngayon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na kabanata. Huwag niyong kalimutan mag-follow, like, at subscribe.